Sir Jay, may balita ako sa iyo. Meron daw galit na galit sa inyo, ha? Na isang manggugupit. Barbero. Nakatanggap ba kayo ng tawag? O sulat na ipinapatawag? Ala naman po. Wala natakot sa inyo, no? Sir Jay, no? May, hindi kasi, ang alam ko kasi ang iniimbita nila mga dalubhasa sa journalism, sa digital, yung sa new media, no? Hindi naman tayo dalubhasa sa new media. So siguro, tsaka vlogger, hindi naman tayo vlogger. Ako'y may page sa Facebook. Yun, doon ako naglalagay ng mga sa loobin ng isang hamak na magsasaka, isang retirado, isang senior citizen, at isang consultant sa maraming bagay na baka makatulong, no? Ganun lang naman, simpleng buhay na andito sa bukid. At may nabalitaan kami, Sir Jay, na pinatawag na daw po si Attorney Trixie at saka si Mark Lopez. Anong take nyo po dyan? Nabasa ko na naimbita sila, no? Siguro, kasi magagaling yan eh. Magaling na abogado si Attorney Trixie, isang abogado, dating press secretary. So siguro marami siyang maitutulong sa sa Kongreso. Pero ako, kung gusto niyo pag-usapan yan, ang tingin ko diyan kasi useless eh. Kasi bakit? Unang-una, papatapos ng 19th Congress. They barely have less than 20 session day. Hindi mo maipapasa ang batas sa loob ng 20 araw. Correct. Di ba? Yung ang budget simula July tinanggap nila hanggang ngayon palpak pa, di ba? Yes, sir. O national budget na yon. So kung magsasaba ang layunin nila is in aid of legislation, I don't think there is, number one, there is no need. Kompleto na tayo kasi sabi nila, naririnig ko lang, no? Doon sa interview ni Aloha, ni Ali Soto, kay Mr. Barbers, ay gusto nilang magkaroon ng ayos. Unang-una, wala naman tayong kakayanan na iayos yan dahil hindi naman tayo ang may-ari ng X, hindi tayo may-ari ng Facebook, ng Meta, ng Instagram, ng Rumble. So wala tayong, hindi siya clown ng Philippine Republic yan ng Kongreso. So napakayabang naman natin na magpasa tayo ng alituntunin ng mga social media, hindi naman tayo kasali dyan, no? Private yan eh. O tsaka sa labas ng Pilipinas yan. So pangalawa, sabi ko nga, kung ang pagpaparusa sa mga kalabisan, no? Sa paggamit ng new media o social media, kompleto na tayo sa batas. Meron na tayong libel, meron na tayong cyber libel, meron tayong oral defamation. In other words, everything is already in the revised penal code, no? Of course, maintindihan naman, hindi naman talaga abogado si Dan Fernandez. Siguro hindi niya alam yun, no? So, pwede nating excuse yan. Although ignorance of the law excuses no one, sabi nga ni Atty. Jimmy Bondoc, no? Yes. So, pagpapasensyahan na lang dahil hindi naman sila abogado eh. So, wala akong nakikitang clear and present and immediate need, no? For conduct of the public hearing, no? O in aid of legislation. Pero Sir Jay, ito nung panahon mo, matanong ko lang sa'yo, yung panahon nyo, meron bang ganitong klaseng harassment sa freedom of the press? Ako hindi ko masabing harassment eh. Ito'y actually prior restraint ito eh. Ito'y unconstitutional, ano? Kaya nga inalis yung Board of Censure nung araw eh. Pinalitan na lang ng NTRCB, ratings na lang. Kasi nga, undemocratic yun eh. When you censor somebody, magkakaroon ka ng prior restraint, hindi pa man niya ginawa, gusto mo na lagyan. Pangalawa, ang sinasabi, eto, ilang beses ko narinig sa kanila eh, dahil daw masyado na silang minumura na raw yung mga congressman, yung mga members ng Quadcom, di ba? Yun ang narinig ko eh. Hindi pwedeng magpasa ng batas para lamang pumabor doon sa ilang tao. Ang tawag dyan anong tawag ito? Class legislation. Bawal po yun. Yes. O kung hindi naintindihan ng mga mambabatas yan, siguro, sabi nga ni Senator Tito Soto,
siguro pag-aralan nyo muna yung sarili nyong rules and regulations. Kakahiya na kasi. Oh, actually, ano sila dyan, contradicting sila dyan sa class legislation na yan dahil kahapon napanood ko yung interview dito kay Chua na takot siya sa firing squad. At sabi niya, hindi tapat yung firing squad na yan kasi class legislation nga yan. So sabi ko, hindi ang class bakit hindi mo pagalitan si Dan Fernandez? Di ba? Yan yung inaano nila dyan, class legislation yun. Yung firing squad, unang-una, ang dapat ibalik nila yung death penalty muna. Bago yung firing squad. Kasi, ang firing squad is one form of death penalty which is not present now. Inalis na yan eh. So, ibalik muna nila. Yes. Ngayon, pag binalik nila, i-identify nila doon, ano ba yung mga klase ng penalty? Pag ikaw ba nasa drugs, ang violation mo, silya-electo man natin sanang turuan itong mga mambabatas. Pero it would appear kasi na kulang sila sa kaalaman, kaya kinakailangan natin silang turuan, no? Kasi mukhang hindi nila nakaligtaan siguro nila dahil masyado sila naging busy sa pag-fill in the blanks, no? Sa budget, no? Di ba? Sir Jay, no? Pero nakikita natin dito, Sir Jay, parang hindi umaakma yung kanilang mga trabaho doon sa posisyon na kanilang tinakbuhan. Kumbaga, di ba dapat gumagawa, ang mga mambabatas, ang trabaho niyan ay gumawa ng batas. Kaya lang, ang problema natin, hindi naman sila mga lawyer or anything na connected doon. Ang rason nila, meron naman daw silang technical committee na gumagawa or itong mga lawyer na hinahire nila. Bakit hindi na lang yung mga lawyer na hinahire nila, ang patakbuhin nila sa Kongreso, dumadaan pa sa kanila? Kaya ang problema kasi ito, Sir Jay, ang problema kasi ito, masyadong maninipis pala ang mga ano nito yung mga balat sibuyas, itong mga congressman natin. Kasi sinabi mo kanina, di ba, meron na tayong mga batas regarding dyan sa paggamit. Kompleto na tayo. Now, there's no need na magkaroon ng hearing. Ang tingin ko dito, nasasaktan talaga sila sa mga sinasabi ng mga vlogger. Sabi ko nga, kahit gaano katalim ang isang punyal, kung hindi ka naman tatamaan, hindi ka masasaktan. Sa tingin nyo, bakit kaya nila ginagawa ito sa kabila ng meron ng mga batas na na talagang umaangkop dito? Okay. Kung prangka-prangkang istorya, katangahan ang sagot, no? Pero kung lagyan natin ng konting rason, no? Yes, sir. Kunyari, stop tayo ni Congressman Fernandez o kaya ni Congressman Barbers. Gusto nila makita ng tao na meron silang ginagawa. Kahit patapos na yung kanilang term. Like, remember, graduating karamihan sa kanila. No? Graduating si Dan Fernandez. Hindi siya makakabalik sa Congress. So, after this election, Governor yata ng Laguna, no? Nakita ko sa survey ng Laguna, pang-apat yata siya dun sa apat na tumatakbo, no? Yes, sir. Tapos si Congressman Barbers, tapos na rin yung kanyang term, patapos na rin. Kaya yung asawa niya na hindi marunong magbisaya, yun ang tumatakbo ngayong congressman sa Surigao, no? Diyaon, hindi makaintindi, no? Di kasabot ba? Di kasabot. So, si Abante naman, nangungulelat sa survey sa Manila. Si Valeriano, nangungulelat din sa District 2. Si Chua, kulelat din sa District 3. So, in all probability, they will not have another chance na sumikat, no? O magpasikat sa 19th Congress. Ngayon, ang tingin ko, si Congressman Barbers nasaktan doon sa nilabas ng mga newspaper sa Surigao. Na dahil doon sa pagkakasangkot ng kanyang mga kaanak, doon sa sinasabing pagkahuli ng mga droga na nakalagay sa tibag, no, lalagyan ng tsaa, dyan sa Liluan Seaport, no? Pero hindi naman siya binanggit na siya, no? Ewan ko bakit masama ang loob niya, no? Ito ay galing sa mga newspaper na local. Ang problema kasi, dahil ang media ngayon ay bukas na sa lahat, nakikita ng mga, siguro, mga vloggers from Manila, ng mga social media
enthusiast Naikakalat, Sir ang tawag Jay. niyan, Naikakalat. nai-repost nila. Oo. So, ako, halimbawa, nai-repost ko yung sa Surigao kasi taga Mindanao ako. No, nakita ko, may news Teka, pala sa maputol kita, Surigao. Sir Jay, ha? Kasi Oo. wala akong alam dyan. Merong involved na droga dito kay Barbers. Wala akong kaalam-alam Ganito- dyan. Pwede mo ganito maikwento mo ganito sa kasi akin kung naging ano nangyari headline. dyan? Naging headline ito Oo. na primero dito lang sa local, no? Na merong nahuli, daang milyon ang halaga dyan sa no? Sa Liluan, sa Leyte, South Leyte. Ako napuputol. Nahuli nila yung Sir Jay, Sir Jay? sasakyan Sir Jay? Pakiulit. Medyo napuputol po kayo. puno ng shabu. Oo. Hello. Yan, okay ba? na. Sir Jay, eto pa, follow-up question doon sa Okay. tanong ni Coach Oli, follow-up question. Your net connection. Kumpirmado po ba na medyo may tawag dito, may kaugnayan kay Congressman Barbers, yung may-ari ng sasakyan at yung may-ari ng mga kontrabando na yon? Kumpirmado po ba? Ganito po yung lumabas sa istorya, no, sa news. Na yung PIDEA at saka yung local police sa Southern Leyte, nasabat nila yung isang sasakyan na puno ng karga ng shabu, no? Nako. Na nakalagay, yung sasakyan na yan. Yan. At sinasabi na ito ay iniwan ng driver, o tumakbo yung driver, pero ang initial report ng police, ng PIDEA, yan ika, no? Sabi ng mga may kapangyarihan, ay pag-aari ng pamilya Barbers. So, yun ang sa news, no? Ngayon, ewan ko bakit siya nagre-react, no? Dahil yun naman ay binalita. Yun na nga. So, kung hindi totoo, kung hindi sa kanila, di palabas nila yung rehistro. Ilalabas natin, mga sinungaling yung dyaryo dyan sa Surigao, hindi naman pala totoo. Ngayon, kung totoo, mas malaki pa ipapaliwanag nila, di ba? Yes. Tayo naman, tinatanggap naman natin yung paliwanag, no? Kasi yung pinaglagyan, may negosyo yung tsaa yung mga barbers. Ay. So yan. May negosyo Nilagay sa lalagyan ng tsaa. Nako po. Parang nagkakabit-kabit. Bukod dyan, nagkaroon ng raid ang PIDEA doon sa isang hotel sa Surigao City na ang nahuli na bumabatak ng shabu ay mga kilalang hindi ko alam kung staff o kapamilya, kamag-anak nila ng mga barbers. Lumabas din yan sa dyaryo, sa balita sa Surigao. So, Sir Jay, kung ano po, wala pong kasalanan dito yung mga media or walang kasalanan yung mga vloggers. Wala. Kasi yan po ay initial interview, initial report ng mga ng pulis. may kapangyarihan. Yun. PIDEA at saka ng pulis. O di sana kung ipaliwanag nila, no? Kung sana. Pero Sir Nagpatawag Jay, siya ng press. bakit si Attorney Trixie tsaka si Mark Lopez ang pinatawag? Sila bang, binalita ba nilang dalawa ito? Hindi ko alam. At Hindi ko alam. Sir Jay, no? Sa tingin ko napanood mo yung kay Alice Soto, no? May binabanggit siya doon na matandang dating news anchor daw. Ano masasabi niyo doon? Na nagpapakalat daw ng fake news. Hindi, ayaw lang niya akong pangalanan dahil unang-una nagsasalita siya outside of Congress. Dahil pag pinangalanan niya ako, didimanda ko siya eh. Yun. Kasi matatapang yan pagka nasa loob ng Congress eh. Pero tingin mo, Sir Jay, ingat na ingat din sila eh. tingin mo, Sir Jay, kayo po ba yung tinutukoy noon? Parang ganon? Hindi, meron na, may na-save ako eh. Na nagpa-press con siya na akong pinangalanan niya eh. Na ang sabi niya,
ako daw ang nagpapakalat. Isang linggo nang lumalabas sa mga lahat ng dyaryo sa Mindanao at saka sa Luzon, yung istorya. Ako naman, inano ko lang, sabi ko, may ganito palang pangyayari sa Liloan, sa Southern Leyte. So linawin lang natin, Sir Jay, ito po ang initial report ng mga pulis, tapos inilathala sa dyaryo hanggang sa napunta po kung saan. At saka sa social media, sa Visayas at saka sa Mindanao, at saka hanggang nakarating sa Luzon. Yan. Okay, so para malinaw lang. Ayan, kompleto ng litrato yan eh. Ang problema dyan, kung hindi sa kanila yung sasakyan, di ilabas nila yung rehistro ng sasakyan. At saka yung affidavit noon driver. Kasi sinasabi yung nagmamaneho, kaanak nila eh. Tsaka Sir Jay, para sa akin po Sir Jay, kung hindi mo naman talaga gawain yan, kung hindi ikaw yan, napakadali naman niyang itanggi. Magpakita ka ng ebidensya, di tapos ang usapan. Wala na tayong pag-uusapan, di ba? At saka imposibleng gawin na meron siya sinasabi, tinawag daw siyang drug lord. Wala. Hindi ko siya tinawag na drug lord dahil hindi ko nga alam mo, ito si Ace Barber, ewan ko siguro, baka sa tagal, sa nagkaedad na siya, nakalimutan niya. Dati kalaro ko pa sa golf ito dyan sa Camp Aguinaldo eh. Nung hindi pa siya, nung natalo siya unang congressman. Walang ginawa yan kundi mangharang sa golf eh. Natawa ko. Mangharang sa pustahan. Sir Jay, natawa ako kanina doon sa tumatakbong asawa na hindi marunong magbisaya. Hindi, kasi tubong Makati eh. Sa Makati naman talaga sila nakatira eh. Parang ano yan eh, parang si Speaker Romualdez, na congressman sa Tacloban, pero sa Leyte, pero actually nakatira sa Forbes Park, no? Sa Dasmariñas. Totoo naman yan, di ba? Totoo naman. Wala namang fake news yan. Wala. Kaya nga sila, kasi sa kanila, pagka nasasaktan sila, fake news ang tawag nila. Ang sabihin lang naman nila paliwanag lang naman nila. Kasi unang-una, kaibigan ko siya. Ako, pagkakaalam ko, kaibigan ko siya. Dahil yung tatay niya talagang best friend ko. Si Bobby, no? Kapitan pa lang si Bobby. Magkaibigan na kami. Dahil laki ng naitulong ko rin sa kanya sa promotion niya noon. Dahil palagi ko siyang pinipicture doon sa TV Patrol. Nung bago-bago pala yung TV Patrol eh. So ibig sabihin hanggang parang naging congressman. Hindi mo naman sinasabi na may utang na loob sila sa iyo, but nakwento lang. Nakwento mo lang. Nakwento ko lang. Ako'y nasya-shock. Yan. Dahil bakit siya parang sama na loob niya sa akin na wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Katunayan, ang alam ko magkaibigan kami dahil linggo-linggo magkasama kami naglalaro ng golf sa Aguinaldo. Yun. Sir Jay, itong baka tungkol dito dahil hindi na nila nagagamit dahil nasa media ako panayang sip nila para palagi silang palagi silang bida eh. Mabalikan natin itong kay Barbers, no? Umuusad na ba yan o parang yung dating nahuli na nagpadala ng nawala na lang bigla yung balita eh. Wala na, no? Tapos naglabas pa ng nakakatuwa nga yung PIDEA eh. Naglabas sila ng in defense of barbers. Na imbis na developing story kung ilan ba yung kilo, ang grade ng shabu, yung mga wala. Sinasabi nila, hindi totoong pag-aari ni barbers yung sasakyan. O kung hindi totoo, kanino yung sasakyan? Ganun nga, hindi natin nalaman tapos yung doon siya nahuli sa hotel. Sabi nila hindi daw pero ang nakalagay na nag-check-in mga tao nila. Sir Jay, medyo maiba po tayo ng balita, Sir Jay, kasi eto kaya natin yan kasi anong tawag nito? Bayaan mo siya, problema niya yan. Hindi naman natin problema yon. Medyo dito tayo, Sir Jay, sa may kaugnayan sa sikmura ng mga Pilipino. So, hindi pa rin nakakakuha ng anumang investment mula sa paglalakbay sa ibang bansa ni Marcos Jr. ang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas ayon sa pamunuan ng Maharlika Investment Corporation. Si Crislin Catarong magbabalita.
Kailangan munang magtatag ng Maharlika Investment Corporation ng kredibilidad nito bago magbukas sa mga dayuhang mamumuhunan. Ito ayon kay Maharlika Investment Corporation President and CEO Rafael Consing Jr. Sabay iniulat na wala pang dayuhang kumpanya mula sa naging foreign trips si Marcos Jr. ang namuhunan sa Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas. Matatanda ang ipinagmalaki ni Marcos Jr. sa kanyang foreign trips ang pagkakaroon ng Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas. Sabay hinikayat ang iba't ibang foreign investors na mamuhunan sa bansa sa pamamagitan ng Maharlika Investment Fund. Nilagdaan bilang batas ng Republic Act No. 11954 o ang Maharlika Investment Fund Act noong 2023. Sa gitna ng pagsasabatas nito, marami ang nagpahayag ng pangamba na mauwi ito sa korupsyon at hindi tamang pangangasiwa sa pondo, habang ang iba ay may pag-aalinlangan dahil sa isyu ng transparency at accountability. Samantala, sinabi ng pinuno ng Maharlika Investment Corporation na umaasa siyang magkakaroon ng foreign investments ang MIC sa pagtatapos ng taon. Pero sa ngayon, ani Consing, kailangan muna nilang i-develop ang kanilang track record. There have been quite a number of queries coming potential foreign investors. But first, we need to develop our track record. Sa press briefing sa Malacanang, tinalakay ni Consing kasama si Department of Energy Secretary Rafael Lutilla kung paanong ang pamumuhunan sa sektor ng kuryente sa pamamagitan ng MIC ay magpapabuti sa transmission infrastructure ng bansa. Nitong Lunes, lumagda sa isang kasunduan ang Maharlika Investment Corporation upang magkaroon ng 20% stake sa Synergy Grid and Development Philippines Incorporated o SGP, ang holding company ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Pinaliwanag naman ni Lutilla na ang government investment sa transmission sector ay parte ng medium-term development plan ng gobyerno. So just to show you that after a transmission project is finished, it can actually contribute to lowering prices because it addresses the constraints, the transmission constraints that drive prices up. Ayon sa Malacanang, ito ang kauna-unahang investment ng Maharlika Investment Corporation. Sa kasalukuyan, ang Synergy Grid and Development ang may hawak sa mahigit 40% ownership interest sa NGCP. We are hoping to be able to sign the transaction documents within 90 days. And failing that, we have an extension of another 90 days, so a total of 180 days maximum. As to who will represent us, at the moment that's not been decided yet. So we'll defer to the wisdom of the board as to who will be appointed. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseling Catarong, SMNI News. Matindi itong balita na ito kasi medyo nakalimot tayo dito sa Maharlika Investment Fund na to. Kasi alam mo, pinaiingay nila tong Quadcom tapos parang nalusutan tayo nito dahil ito yung investment na tayo naglabas ng pera na sa ating expectations ay may babalik sa atin. Pero parang lumalabas, wala naman tayong nahihita rito. Anong petsa na? Meron na bang nagawang proyekto or meron na bang pumasok na negosyo? Ngayon, eto na naman sila, mangangako na naman, tapos hindi na naman matutuloy. Hanggang sa promises lang tayo. Sir Jay, anong take mo rito sa Maharlika Investment Fund? Ano ito, parang history repeats itself, Master Judea, no? Kusoli. Naalala nyo, bibigyan ko lang kayo ng konting background lang. Naalala nyo nung nagkaroon ng problema dyan sa kuryente sa Puerto Princesa? Yes, naalala ko pa yan, Sir Jay. Ang nagpapatakbo ng kuryente dyan, yung mga badge. Yung badge. Ngayon, dahil anong tawag ito, magastos daw para i-operate yan, binenta ng gobyerno. Panahon ni Pinoy ito, panahon ni Pinoy. Yes. Binenta ng gobyerno sa Aboitiz. Tapos, siyempre, pinagawa ng Aboitiz. Ganun ang negosyo ng private Nung mag-aayos na yung mga badge, nagsushort ng kuryente sa Puerto Princesa, binili uli ng gobyerno yung binenta at sobra-sobra ng kamahal. Ganito rin ang nangyari. Yung gobyerno natin, ibinenta yung NAPOCOR, National Power Corporation, naging NGCP. Yes. National Grid Corporation of the Philippines. Na ang 40% may-ari yung Synergy. O yung Chinese company. Yes. No? 40%. Ngayon, inayos nila, pinaganda ang serbisyo. Private Ngayon,
bumibili yung Maharlika Investment Corporation at much mahal, siyempre. Oo. Doon sa pag-aari na ng gobyerno na binenta, tapos ngayon bibili natin sa ubod ng mahal na naman. So sabi ko nga, history is repeating itself. Pero ang question dyan, plano pa lang yan, ha? Hindi pa wala pang katuparan yan. 190 days plus 90 days, 180 days yan. By that time, tapos ng eleksyon. Sir Jay, eto nabanggit din dito yung mga travel ni President Bongbong Marcos at kung matatandaan natin, ginamit nilang dahilan itong Maharlika Investment Funds para makaakit daw ng mga investors. Pero sa nangyayari sa ating bansa ngayon, kali-kaliwa, may tinataga, may pinapatay, may nire-rape, may binabaril. Sa tingin nyo, may mag-i-invest kaya sa Pilipinas kung gano'n ang sitwasyon ng ating bayan? Kung foreign investor, kaya ang nangyari ngayon, tayo ang bumibili. Tayo bumibili, nag-i-invest doon sa pag-aari na ng gobyerno na binenta, no? Ngayon, kung inaasahan natin, foreign direct investment, siyempre, kung ako yan ang expertise ko, yan ang trabaho ko. Dahil ako, ang ginagawa ko, tigagawa ko ng feasibility studies ng mga nagninegosyo, ng mga dayuhan. Apo, ninchik, ganyan, no? Siyempre, pag nagtanong, alangan naman magsinungaling ka sa kliyente mo, di sasabihin mo, hindi yung climate, hindi angko, no? Kasi, unang-una, tingnan mo, dito na lang sa, anong tawag nito, kung sa Mindanao, nawala yung project na railway. So, problema yung malaki. Mabuting-mabuti kung sa Davao ka mag-i-invest dahil gumagawa sila ng tulay, gumagawa sila ngayon ng yung mga bypass na mga tunnel na pagkahaba. Yun po pwede. Pero you cannot sell the Philippines as a whole, no?